Okay, kumusta? Eto na tayo sa finale, sa huling kabanata ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya. Dito na natin makikita kung paano nagiging praktikal yung lahat ng matinding teolohiya na pinag-usapan natin. Tara, simulan na natin! Alam mo ba yung pakiramdam na pagod ka na sa pagiging Kristiyano? Yung parang may invisible checklist ka na kailangan mong kumpletuhin araw-araw para lang masabi sa sarili mo na good enough ka para sa Diyos, para sa mga tao sa paligid mo? Nakakapagod, di ba? Yung laging kailangang patunayan ng sarili. At madalas, yung bigat na yan, nanggagaling yan sa kultura natin ng hiya. Kasi ayaw nating mapahiya, ayaw nating bumaba ang tingin ng iba sa atin. So anong nangyayari? Nagiging performance-based ang faith natin. Sumusunod tayo sa rules, hindi dahil sa pagmamahal kundi dahil sa takot na mapintasan o mapagsabihan. Pero, yung solusyon ni Pablo dito, sobrang radikal. Hindi ito isang bagong set ng mga patakaran. Hindi. Sa halip, ito'y isang bagong paraan ng pamumuhay. Isang buhay na nakasentro sa komunidad, hindi sa mga checklist. At dito talaga umiikot ang lahat. Pakinggan nating mabuti to ha. Ang utos ni Pablo, tulungan ninyo ang isa't isa sa pagdadala ng mga pasanin at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Pansinin nyo yan ha, hindi sinabing sundin mo tong listahan, ang sinabi magtulungan kayo. Ibang-iba yung sistema, di ba? So ano nga ba tong kautusan ni Kristo? Alam mo, wag mong isipin na isa tong makapal na rulebook na naman. Hindi. Ang totoo, mas malapit ito sa diwa ng bayanihan natin. Yung kusa at bukal sa loob na pagtutulungan, yung pagdadamayan. At ang gasolina nito, pag-ibig, hindi obligasyon. At doon mo matatagpuan yung tunay na kalayaan. At para malinaw, yung goal ng bayanihan spirit na to ay ang dahan-dahang pag-akay pabalik sa kapatid nating nadapa, hindi para ipahiya siya lalo. Tapos, may paalala rin si Pablo. Habang tumutulong tayo, suriin din natin ang ating sarili. Kasi alam mo na, ang daling mahulog sa bitag ng pride, yung iisipin mong, mas mabuti ako kaysa sa kanya. Okay, ngayon naman, gumamit si Pablo ng isang napakagandang analogy, isang picture galing sa pagsasaka para mapakita yung napakalaking pagkakaiba ng tunay na kalayaan o liberty laban sa simpleng pag-abuso nito na license. Sabi niya, simple lang ang prinsipyo at hindi pwedeng lokohin ng Diyos dito kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Bawat desisyon natin, maliit man o malaki, may resulta, may bunga. So dito natin makikita yung dalawang magkaibang taniman, dalawang magkaibang ani. Kapag ang itanim mo ay para lang sa sarili mong kagustuhan, yan yung license, ang aanihin mo sa huli ay pagkasira. Pero kung ang itatanim mo ay ayon sa gabay ng Espiritu, yan yung tunay na liberty, ang aanihin mo ay pagkakaisa, pag-ibig At hey, para sa'yo na baka napapagod na parang wala namang nangyari sa paggawa mo ng tama, may mensahe si Pablo para sa'yo. Sabi niya, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. So anong ibig sabihin niyan? Kapit lang, tuloy lang, may aanihin kang mabuti. Promise. At dito na tayo sa climax ng buong sulat. Dito, ipinagbangga ni Pablo ang mga bagay na pinagmamalaki ng mundo laban sa iisang bagay na dapat ipagmalaki ng isang mananampalataya. Kasi yung mga kalaban ni Pablo, saan sila nagmamalaki? Sa isang panlabas na ritual lang, yung pagtutuli. Ginagawa nila to para 1, hangaan ng iba, and 2, para makaiwas sa gulo o persecution. Doon nakasabit yung buong identity at security nila sa isang gawaing panlabas. Pero pakinggan niyo yung radical na sagot ni Pablo. Ang deklarasyon niya, huwag nawang mangyari na ako'y magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Hesus Kristo. Period. Grabe no? Dito niya ibinagsak lahat ng halaga, lahat ng pagkakakilanlan, mula sa gawa ng tao, diretso sa tapos na gawa ni Kristo. So kung hindi pala mahalaga yung mga ritual, kung walang kwenta yung mga checklist, ano sa huli ang binibilang sa mata ng Diyos? Ano ba talaga ang sukatan? Dito na natin malalaman ang pinakapuso ng lahat. At eto na nga, ang pinaka-summary ng buong sulat sa Galatia nasa 2 salita lang, bagong nilalang. Hindi mahalaga kung tuli ka o hindi, walang epekto yung mga panlabas na tanda. Ang taming binibilang, ang nag-iisang bagay na mahalaga ay yung radical na pagbabago sa loob na dawa mismo ng Diyos.
At ano ba tong bagong nilalang? Simple lang, isa kang ganap na bagong tao. May bago kang identity. Hindi ka na dinedefine ng mga sunod mong rules o ng mga ritual na ginagawa mo. Ang nag-iisang nagbibigay kahulugan sa'yo ngayon ay ang relasyon mo kay Kristo. At sa pang-araw-araw na buhay, ganito yung itsura niyan. Yung dating buhay na kontrolado ng hiya, napapalitan ng buhay na nakalubog sa biyaya. Yung dating performance para matanggap ka, nagiging paglilingkod dahil sa utang na loob at pasasalamat. Yung mga checklist, tinatapon na yan para sa diwa ng tunay na bayanihan. At yung pagiging relihiyoso lang, nagiging isang tunay at buhay na relasyon. Kaya sa pagtatapos natin, iiwan ko sa iyo tong tanong na to. Sa paggising mo bukas, para saan ka kikilos? Para ba magpa-impress sa Diyos at sa mga tao sa paligid mo? O para magmahal at maglingkod? Dahil alam mong minahal at tinanggap ka na ng buong buo. Yung sagot mo dyan, yun yung magsasabi kung namumuhay ka na ba talaga sa kalayaan ng isang bagong nilalang.